Sa masalimuot na daigdig ng pelikulang Pilipino, kung saan ang ningning ng kasikatan ay kadalasang kaakibat ng ingay at kontrobersiya, may mga bituing namumukod tangi hindi lamang sa kanilang talento, kundi maging sa kanilang tahimik na pag-iral. Isa sa mga pinakatangitanging haligi ng industriya ay si Ronaldo Valdez, isang aktor na ang buhay at karera ay hinubog ng pambihirang kombinasyon ng angking kakisigan, malalim na kakayahan sa pag-arte, at isang disposisyong malayo sa karaniwang ugali ng isang celebrity. Ang kanyang kwento ay hindi lamang salaysay ng tagumpay sa harap ng kamera, kundi isang pagtingin sa isang taong nanatiling tapat sa kanyang simpleng pagkatao sa kabila ng 5 dekadang pamamayagpag sa showbiz. Mga unang taon, pangarap na malayo sa entablado. Bago pa man siya makilala bilang si Ronaldo Valdez, siya ay isang binatang may mga katangiyang maipagmamalaki. Matangkad, maskulado, maputi, at may itsurang maaaring makipagsabayan sa sinumang sikat na artista o modelo ng kanyang panahon. Subalit, salungat sa inaasahan, ang mga katangiyang ito ay hindi niya ginamit upang magpasikat o maging sentro ng atensyon. Siya ay isang individual na naiiba, tahimik, hindi mahilig sa mga kasiyahan, at may mataas na paggalang sa kababaihan. Sa madaling salita, si Ronaldo ay isang simpleng tao na walang anumang kayabangan bago pa man siya mapadpad sa mundo ng pag-arte. Lumaki siyang malapit sa dagat, kung saan ang paglalaro sa buhanginan ang isa sa kanyang mga paboritong gawain. Dahil sa kanyang kapaligiran, nabuo ang kanyang mga unang pangarap na malayo sa kinan ng pelikula. Nais niya magtrabaho sa isang sirko at sa isang pagkakataon ay pinangarap din niyang maging isang piloto. Ngunit tila may ibang landas na itinakda para sa kanyang tadhana. Isang landas na hindi niya kailanman inasahan. Ang kanyang pinagmulang pamilya ay may sarili ring kwento. Hindi niya nakagisnan ng kanyang Amerikanong ama. Ang kanyang ina na nagtrabaho sa Bureau of Fisheries nang sila ay manirahan sa Maynila ay nagkaroon ng pangalawang asawa, isang propesor sa Araneta University. Si Ronaldo ay nakapagtapos ng high school sa Philippine Christian College, isang paaralang protestante. Gayunpaman, inamin niya na hindi siya nanatili sa relihiyong ito, at mas pinili ang isang mas personal at tahimik na paraan ng pagdarasal ng mag-isa. Ang di inasahang pagpasok sa showbiz, ang pagkakatuklas ni Dolphy. Ang pagbabago sa kanyang buhay ay dumating sa isang di inaasahang pagkakataon. Isang araw, habang nanonood ng laro ng basketball sa isang court na malapit sa tahanan ng hari ng komedya na si Dolphy, napansin ng veteranong komedyante ang binatang may kakaibang dating. Agad na nakita ni Dolphy ang potensyal sa kanya at walang pag-aalinlangang inalok itong mag-artista. Walang kamalay-malay sa mundo ng showbiz. Tila wala sa sariling tinanggap ni Ronaldo ang alok. Isinama siya ni Dolphy upang ipakilala sa reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses, dahil ang intensyon ng komedyante ay ipareha ang binata sa premyadong aktres. Sa kanilang unang pagkikita, hindi naging maganda ang impresyon ni Susan. Si Ronaldo ay hindi nakabihis ng maayos at mukhang mas bata pa para sa kanyang edad na naging dahilan ng pagkadismaya ng aktres. Hindi sumuko si Dolphy. Agad niyang isinama ang binata upang ayusan at bihisan ng naayon. Sa kanilang pagbabalik, namangha si Susan Roses at agad na ibinigay ang kanyang pagsang-ayon. Natawa na lamang si Dolphy at sinabing iisang tao lamang ang kanyang ipinakilala. Ang tanging pagkakaiba ay naayos na ni Ronaldo ang kanyang sarili sa kanilang ikalawang paghaharap. Ang pangyayaring ito ang naging hudyat ng pagsisimula ng isang napakakulay na karera. Pagsisimula ng karera, ang paghahanap ng pangalan. Ang kanyang unang pelikula ay ang Rosang Tattoo noong 1965, kung saan una niyang ginamit ang screen name na
Rolando Romano. Sa mga sumunod niyang proyekto, naramdaman ni Ronaldo na hindi umaangat ang kanyang karera, na nagtulak sa kanya sa puntong muntik na niyang talikuran ang pag-arte. Sinubukan niyang gumamit na iba pang mga pangalan tulad ng Raul Suarez at Ronnie Rios, ngunit wala sa mga ito ang tumatak sa mga manonood. Ang muling pagbabago ay dumating sa tulong pa rin ni Dolphy. Bininyagan siya ng komedyante ng pangalang Ronaldo Valdez, isang pangalan na sa wakas ay magiging kasing kahulugan ng husay at respeto sa industriya. Sa pangalang ito, muling nabuhayan ng loob ang aktor. Pormal siya ipinakilala sa pelikulang Pepe and Pilar noong 1966. Matapos nito, nagsunod-sunod na ang kanyang mga proyekto. Sa parehong taon, naging bahagi siya ng mga pelikulang The Jukebox Queen, Chinatown, Dugong Kulay ng Pag-ibig, at Matinik na Landas. Ang kanyang pamamayagpag ay nagpatuloy noong 1967 at 67 sa mga pelikulang Buhay Artista, Sitsiritsit Alibangbang, Miss Wawaw, Hey Boy, Hey Girl, Hangganan ng Mga Matatapang, Close to You, at Aninong Mga Lihim. Pagsapit ng 1968, lalo pang lumawak ang kanyang filmography sa mga proyektong tulad ng Ang Matapang ay Para sa Lahat, Mad Doctor of Blood Island, Lady Untouchable, Kaming Taga-Ilog, Kayo Taga-Bundok, Giera Patani, at Eseng de Turil. Sa loob lamang ng ilang taon, ang pangalan ni Ronaldo Valdez ay naging isang matatag na marka sa industriya. Ang personalidad sa likod ng kamera, isang pribadong buhay. Sa kabila ng mabilis na pagsikat, nanatili si Ronaldo sa kanyang kinamulatang ugali. Mas gusto pa rin niyang mapag-isa sa isang tahimik na lugar. Ang kanyang kaibahan sa maraming artista ay kapansin-pansin. Kapag wala siyang shooting, nananatili lamang siya sa kanyang tahanan at hindi mahilig dumalo sa mga party o pagtitipon. Ang kanyang mga libangan ay sumasalamin sa kanyang pagiging pribadong tao. Mahilig siyang magbasa ng mga aklat sa kanyang bakanting oras at hindi nahihiyang manghiram ng libro sa kanyang mga kaibigan. Kapag wala namang mabasa, makikita siyang nagkutingting ng kanyang sasakyan sa garahe. Mahalaga rin sa kanya ang ehersisyo at pagpapalakas ng katawan, na malaki ang naitulong sa pagpapanatili ng kanyang magandang pisikal na imahe para sa kanyang trabaho. Ang kanyang pinakapangunahing diversyon sa labas ng bahay ay ang panunood ng sine. Kadalasan, pinipili niya ang huling palabas o last full show kung kailan kakaunti na lamang ang mga tao sa loob ng sinehan. Ang kabataan ni Ronaldo, kahit na nasa gitna ng limelight, ay nanatiling simple at naging glamuroso lamang sa kanyang pagharap sa kamera. Dahil sa kanyang pag-iwas sa ingay ng showbiz, hindi siya nasangkot sa malalaking issue at wala ring nabalitaang naging kaaway sa industriya. Pagbuo ng pamilya at pagpapatuloy ng karera. Sa gitna ng kanyang namumulaklak na karera, nakilala ni Ronaldo si Maria Fe Ilagan, anak ng tanyag na direktor na si Gerardo de Leon at dating aktres na si Feli Vallejo, at nakababatang kapatid ng aktres na si Liberty Ilagan. Ang kanilang pag-iibigan ay humantong sa kasalan at biniyayaan sila ng 2 supling na sumunod din sa kanilang mga yapak sa industriya. Si Jano Gibbs, na nakilala bilang isang magaling na aktor, mga awit at komedyante, at ang dati ring aktres na si Melissa Gibbs. Sa mga sumunod na dekada, ipinagpatuloy ni Ronaldo ang kanyang pag-arte at sinubukan ng iba't ibang mga papel, kabilang na ang mga action film. Nakilala siya sa kanyang pambihirang versatility. Sinasabing anumang karakter ang ibigay sa kanya, nagagampanan niya ito ng buong husay. Ilan sa kanyang mga hindi malilimutang pagganap noong dekada 70 ay sa mga pelikulang Pigilan Mo ang Umaga, Lumuha Pati Mga Anghel, at Lilet, 1971, Roulette,
1972, Paru-Parong Itim, at Bakit Dugo ang Kulay ng Gabi, 1973, at Fe, Esperanza, Caridad, 1974. Halos hindi siya natigil sa paggawa ng pelikula. Paminsan-minsan lamang namamahinga at muling bumabalik sa sining na kanyang minahal. Pagkilala at mga parangal. Ang bunga ng husay. Ang kanyang dedikasyon at talento ay hindi nanatiling walang pagkilala. Noong 1973, ang kanyang pagganap sa pelikulang May Minamahal ay nagbigay sa kanya ng Grand Slam, kung saan siya ay hinirang bilang Best Supporting Actor ng 4 na pangunahing award-giving bodies: ang FAMAS Awards, Film Academy of the Philippines FAP Awards, Gawad Urian Awards, at Metro Manila Film Festival. Muli siyang pinarangalan ng FAP ng parehong award noong 1977 para sa pelikulang Nasaan ang Puso, at noong 2012 para sa kanyang pagganap sa The Mistress. Ang mga parangal na ito ay patunay sa kanyang walang kupas na galing at sa respeto na iginawad sa kanya ng industriya. Ang veteranong aktor, pamana at mga huling taon. Sa paglipas ng panahon, si Ronaldo Valdez ay naging isang institusyon. Maliban sa pelikula, naging pamilyar din ang kanyang muka sa mga patalasta sa telebisyon. Ang isa sa pinakasikat niyang komersyal ay para sa KFC Philippines, kung saan gumanap siya bilang si Colonel Valdez, isang papel na tila isinukat para sa kanya. Sa kanyang edad na 76, nanatili siyang aktibo. Huli siyang napanood sa serye ng Kapamilya Channel na 2 Good, 2 Be-True noong 2022. Paminsan-minsan ay lumalabas pa rin siya sa mga pelikula, kung saan ang isa sa kanyang mga huling pagganap ay bilang karakter na Super Lapu-Lapu sa pelikulang Mang Jose, 2021. Mga sulyap sa personal na buhay. Ang pananaw ng pamilya at mga hilig. Ibinahagi ng kanyang kabiyak na si Maria Fe ang ilang pagkataon ni Ronaldo sa kanilang tahanan. Ayon sa kanya, si Ronaldo ay isang napakabuting ama at asawa. Siya rin daw ang komedyante sa kanilang pamilya na madalas magpangiti sa mga kasama. Palagi siyang handang makinig sa kanyang mga anak at laging may nakahandang mabuting payo para sa mga ito. Ang kanyang pagiging mahilig mapag-isa ay dinala niya maging sa kanyang propesyon. Hanggat maaari, iniiwasan niya ang mga pagtitipon at iilan lamang ang kanyang naging mga tunay na kaibigan sa industriya. Wala rin siyang mga bisyo tulad ng pag-inom o paninigarilyo. Isa sa mga pinakamahalagang kabanata ng kanyang personal na buhay ay ang matagal niyang paghahanap sa kanyang Amerikanong ama. Sa loob ng mahabang panahon, pinangarap niyang makilala ito. Sa kanyang determinasyon, sumulat siya ng liham sa Sheriff's Office ng Ventura, California. Ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga nang siya ay malapit ng mag-edad ng 50. At sa wakas, ay nakatagpo niya ang kanyang amang si James Gibbs sa Amerika. Ayon pa kay Maria Fe, tinatrato siya ng kanyang asawa na parang isang reyna na laging may nakahandang magagandang gestures para sa kanya. Si Ronaldo ay may malambot na puso at madaling umiyak kahit habang nanonood lamang ng pelikula. Paborito niya ang mga Hollywood actor tulad ni Marlon Brando, James Dean, Elvis Presley, Al Pacino, Robert De Niro, Robert Redford, Clint Eastwood, at Anthony Hopkins. Tagahanga rin siya ng boksingerong si Muhammad Ali at ng lokal na hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Isang hindi ganong alam na katanghian niya ay ang kanyang pagmamahal sa mga hayop. Mahilig siya mag-alaga ng pusa at sinasabing mayroon siyang 9 na alaga sa kanilang tahanan. Madalas din siyang makitang magpapakain ng mga aso at pusang gala sa labas ng kanilang bahay. Mayroon din siyang magandang boses at mahilig umawit sa kanilang tahanan.
na nagsisilbing harana para sa kanyang asawa. Paborito niyang pakinggan at awitin ang mga kanta mula sa The Phantom of the Opera kapag siya ay nagre-relax. Bilang may lahing Amerikano, nakakuha siya ng ilang banyagang kaugalian. Siya ay palakaibigan at madaling lapitan, ngunit prangka at diretsong magsalita. Ayaw niya sa mga taong arogante at mayabang, at hindi siya nag-aatubiling magtanong kung may mga bagay siyang hindi naiintindihan. Konklusyon. Ang legasya ni Ronaldo Valdez. Si Ronaldo Valdez ay isang aktor na nakamit hindi lamang ang kanyang mga pangarap, kundi maging ang mga bagay na hindi niya kailanman pinangarap. Sa loob ng mahigit 5 dekadang pananatili sa showbiz, ibinahagi niya ang kanyang husay at talento sa bawat pagganap na kanyang ginawa. Siya ay isang halimbawa ng profesionalismo, integridad, at pagpapakumbaba. Ang kanyang buhay ay isang patunay na hindi kailangan ng malakas na ingay upang mag-iwan ng isang hindi malilimutang marka. Sa kanyang tahimik na paraan, naging isa siya sa mga pinakarespetado at pinakamahuhusay na aktor ng bansa. Siya ay isang tunay na inspirasyon sa mga luma at makabagong artista. Isang haligi ng industriya na ang mga naiambag ay mananatiling buhay sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino.